Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception na yan. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga I was deceived. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, diba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. Either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, diba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila may pakialam kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. So, I don't regret running for vice president. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tas sinahabol nila ako ngayon, diba? Napakadali nila ako isuspend. Napakadali nila ako kasuhan. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Siguro, yun yung rason para ganito gawin ko. Bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as vice president. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko, tell me the negatives. Nagamit. Yes, clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build. Mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. I don't ever remember may plataforma siya. I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Ako na lang man isa naiiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, mga yellow, liberal, at administration. Sama-sama na yan sila lahat. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today,
Ang tagline ng OVP is, Drag me to hell. So, pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagaganito ba? Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa? Diyan sa House? Of course, hindi.